Mas matapang at walang awa. Ganyan daw ang bagong henerasyon ng Abu Sayyaf na nasa likod ng pambobomba sa Jolo Cathedral. Ayon sa Armed Forces, mga teenager, halos lahat ng miyembro ng grupo. Live mula sa Jolo, Sulu, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, isinailalim na sa profiling ang mga personalidad na nakunan ng CCTV camera na pinaniniwala ang nasa likod ng kambal na pagsabog dito sa Jolo Cathedral. Sa kuwang ito ng CCTV, makikitang nagpupulasan ng mga tao kasunod ng pagsabog sa Mount Carmel Cathedral sa Jolo, Sulu noong linggo. Sa parehong footage na kunan ng isang grupo ng mga lalaki, bago ang pagsabog, huminto sa gitna ng kalsada ang nakaitim at tila may itinuro sa direksyon ng simbahan. Ang naka-blue-green jacket tila may kinuha mula sa kanyang bulsa. Habang naglalakad, tila may hawak siya sa kaliwang kamay na kanyang iminuestra. Maya-maya pa, tumakbo sila kasama ng dalawa pang lalaking nakaputing t-shirt at naka-checkered na polo. Makita mo may pinindot na cellphone at inabot niya sa kabila. That's the time na pumutok. Sa kuha ng isa pang CCTV, makikita silang saglit na nagkumpulan. Tila may iniabot ang lalaking naka-blue-green na jacket sa isang kasama, sabay karipas ng takbo sa kabilang direksyon. Mapapansin nyo, doon sa video, the rest of the people are going to respond doon sa simbahan. But these three, mapapansin nyo pabalik. Ang lalaking naka-green na jacket, kinilalang si Alias Kama. Kapatid daw siya ng kilalang Abu Sayyaf na si Soraka Ingog, na kilalang gumagawa ng bomba. Nakilala na rin ng mga otoridad ang lalaking nakaitim, pati na ang nakaputing t-shirt na may pulang bag, pero tinutukoy pa ang lalaking naka-checkered. Batay sa inisyal na investigasyon, ang mga tinukoy na lalaki sa video ay miyembro ng bagong henerasyon ng Abu Sayyaf. Matatapang at halos walang awa. Ito yung mga anak na sumunod na lahi, na henerasyon, maaaring nagsama-sama rin sila uli yung paghihiganti kung mayroong mang personal na galit. Ang kinabibilangan nilang Adyang Group, nasa ilalim ni Commander Sawadyaan na leader ng isa sa dalawang paksyon ng Abu Sayyaf. Halos lahat sila mga teenager na nakabase sa Patikul, Sulu. Kakunti man ang bilang nila, maituturing pa rin daw silang malaking banta sa seguridad, lalo't marami raw silang entry at exit points na pwedeng gamitin. Mas ruthless sila siguro kasi bata nga they don't care kung anong mangyari. And they are dealing drugs, so they must also be taking drugs. Kung ang security analyst na si Professor Romel Banlawi naman ang tatanungin, hindi lang lokal na terorista ang nasa likod ng pagpapasabog sa cathedral. Foreign directed incident because of the timing, the target, and the magnitude of attack. Nauna nang inako ng teroristang grupong ISIS ang pag-atake. Jessica, dumating na rin dito sa Jolo ang National Bureau of Investigation para tumulong sa investigasyon. Katuwang ang Joint Task Force Sulu at ang Philippine National Police. Jessica. Okay, Emil, una sa lahat, no, yung kumpulan ng mga lalaking ito na nakuna ng CCTV, gusto kong malaman, why them? Kasi marami ring mga ibang tao na nakita sa CCTV, pero bakit dito sa grupo na ito ng mga kalalakihan nagka-interes ang mga nag-iimbestiga dito sa kaso, dito sa insidente? Pagkatapos, Jessica, ng kambal na pagsabog na naganap dyan sa Jolo Cathedral, ang unang inatupag ng mga investigador, kabilang na yung Joint Task Force Sulu, ang Philippine National Police at ang NBI, yung mga CCTV camera na nakakalat dito sa perimeter ng Jolo Cathedral. Sa kanilang pagre-review, bukod tangi daw, Jessica, ang grupo ng mga lalaking ito na tila ba kumilos ng kaduda-duda at kahina-hinala doon sa ikalawang cut ng CCTV video sa paliwanag sa ating kanina ng Joint Task Force Sulu. Dapat normal na magiging kilos ng tao kapag merong explosion o merong isang hindi pangkaraniwang nangyayari. Lalayo, subalit itong grupo na ito sa halip na lumayo ng dire-diretso, tumakbo para mailigtas sa kanilang mga sarili, para bagang nagdili-dali at meron pang inaantay na mga pangyayari bago tuluyang umalis. At ang kanilang, kumbaga, pag-alis doon sa blast site, malapit, Jessica, ay hindi nag-iisang direksyon lamang, kundi yung isa kumanan, yung tatlo ay dumiretso. Dire-diretso pa, Jessica, yung pagre-review nila sa CCTV camera at kung inyong makikita, yung jacket, yung naka-blue-green jacket na may iniabot
doon sa nakakulay itim na kasunod niyang naglalakad bago at pagkatapos yung first and secondary blast. Yan ay sumakay ng motorsiklo. Ang motorsiklong ito, Jessica, ay isa na ngayon sa mga tinutukoy ng Joint Task Force Sulu at ng Philippine National Police. Meron na sila kahit paanong impormasyon, pero hindi pa nila maisapubliko hanggat hindi pa pinal ang pagsisiyasat. Jessica. Okay, mukhang hindi nahirapan ang mga nag-iimbestiga o ang militar in identifying itong si Kama. Kasi kagabi pa lang, Emil, no, sa yung live report din dito sa State of the Nation, na-identify mo na siya. Ibig sabihin, nasa radar na siya ng mga militar o ng mga tiga-PNP dyan sa Jolo o sa Sulu province as, one of those na kilala nila na miyembro ng Abu Sayyaf or nitong Ajang-Ajang. Ang tanong ko ngayon, bukod doon, no, na mukhang hindi sila nahirapan in identifying him. Kasi nauna, sinabi nila may motor kung saan nandun yung bomba. Yun yung sumabog dun sa may pintuan ng simbahan, ng cathedral. So wala na yon, wala na yung theory na yon, yung motor na may bomba. Linawin lang natin na Jessica, bagaman at patuloy pa rin gumugulong ang pagsisiyasat ng pinagsarib na puwersa ng Army, Police at ng NBI, hindi nila sinasabi sa mga press conference na motorsiklo nga ang ginamit dito sa secondary blast na kung saan unang lumabas sa mga report na itinanim ang bomba dito sa motorsiklo saka iniwan dito sa main entrance na matagal nang sarado. Ang sinasabi nila ay wala kasing pyesa ng motorsiklo na nakuha sila doon sa mismong area. At ito yung isa sa mga iniimbestigahan ng Joint Task Force Sulu na pwedeng dito pumwesto kung totoo man at verified correct yung mga report. Dito posibleng pumwesto yung suicide bomber sa secondary blast. Pero gaya ng kanilang binabanggit, Jessica, maingat sila sa pagpaparelease ng information. Hihintayin muna nila ang pinal na resulta ng investigasyon bago nila isapinal yung sasabihin nila sa ating mga kababayan. Okay, Jessica. pero sinabi na ni Pangulong Duterte, no, kanina, Emil, na suicide bombers yung naglagay ng mga bomba. Una, dun sa loob ng simbahan, babae daw, no, na may dalang bag. Pero meron ding ibang account na may parang nakitang lalaki malapit sa altar. Tapos na baka yun yung nag-iwan ng bag. Tapos sinabi rin ni Pangulong Duterte na suicide bomber din, no? I think pag sinabi mo kasing suicide bomber, di ba ang alam natin yung suot-suot yung bomba, parang yung mga nangyayari sa Middle East or sa Afghanistan. Pero hindi ko alam what was the basis of the president in saying na yung babae na di umano nagtanim ng bomba doon sa may mga upuan suicide bomber din. Pero kasi sinabi rin na naglagay ng bomba. Hindi ko alam, parang hindi naman niya suot yung bomba. Pero sinabi ni Presidente na yung bomba, yung second bomb, yun, suicide bomber daw yun. Kasi nagkapira-piraso ba yung tao na may dala ng bomba o yung nakasuot ng bomba? Emil, pakiliwanagan mo nga kami. Jessica, ukol dyan sa anggulo na posibleng suicide bomber ang nasa likod nitong kambal na pagsabog nito sa Jolo Cathedral. Kanina sa ating report sa 24 oras, pilit na binabanggit ng Joint Task Force Sulu na hindi nila isinasantabi ang anggulo na yan dahil walang nagke-claim, Jessica, doon sa dalawang paa at dalawang bumbunan na tila baraw sa babae. So, hanggat walang nagke-claim yan at kung tawagin niya at sabihin nila hindi pa accounted, hindi nila bukas yung anggulo, bukas yung posibilidad na posibleng suicide bomber nga. At ang inaantabayan natin ngayon ay papaano nila ibabangga yung impormasyon tungkol naman doon sa nakuna na CCTV na ang unang binanggit dyan ng Western Mindanao Command ay dinetonate daw yung isa sa mga nakunan ng CCTV camera ay yung aktual na pag-detonate doon sa isang bomba. Ibabangga nila yung mga impormasyon na yan dito sa magiging press conference naman ng Department of National Defense na nakatakdang bukas alas 11 ng tanghali. Sa ngayon, minarapat muna ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines dito sa Jolo Sulu na hindi muna magbigay ng komento sa nirelease na statement na yan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang seremonyas sa Malabon City. Jessica. Significant ba, Emil, na
yung pagsabog dun sa loob ng simbahan, or I don't know, hindi ko nakita rin yung video dun sa may pintuan. Parang walang crater na na-create, although nakita natin na wasak hanggang kisame dun sa loob ng simbahan. May nakita ka bang crater, o kung meron mang crater o wala, may ibig sabihin ba ito tungkol dun sa tipo ng bomba na ginamit? Emil? Sa larawan lamang, Jessica, nakita ko yung blast site. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapasok dito sa Jolo Cathedral. Ang ating kapusong si Marisol Abdurman ang siyang nakapasok dito sa simbahan. Meron tayong nakitang marka ng pagsabog doon sa primary blast. Subalit patuloy na kinoconfigure, patuloy na iniimbestigahan ng Joint Task Force Sulu kung anong klaseng bomba ang ginamit sa pagpapasabog na yan. Kung tunay nga na pipe bomb, yung bang karakter nito ay tumutugma dito sa naging damages sa simbahan, na kung saan 360 degrees ba yung tinamaan ng shrapnel. Ito yung mga patuloy nilang iniimbestigahan. Kung tunay bang pipe bomb at anong klaseng pampasabog yung ginamit sa una at ikalawang pagpapasabog sa loob ng simbahan. Okay, Jessica. narinig ko kanina, nandyan na yung NBI, yung PNP naman, I suppose sila yung nagsagawa ng unang o initial investigation. Bukod sa mga ahensyang ito, Emil, sino pang tumutulong dyan sa investigasyon? Yung Bureau of Fire Protection ng DILG ay isa rin sa mga tumutulong para kumalap ng mga ebidensya doon sa blast site. Pero ang NBI, Jessica, ang isa sa mga inaasahan ng Joint Task Force Sulu Investigating Team na makapagbibigay ng lubos ng linaw sa kanila ukol dito sa naganap na pagpapasabog. Nakausap natin yung isa sa mga opisyal ng National Bureau of Investigation na narito ngayon sa Jolo Sulu. Ang kanilang plano, kung sila ipapahintulutan ng Joint Task Force Sulu at ng Department of Justice, ire-reconstruct nila yung blast site. Ito sa ganitong paraan, Jessica, may paliliwanag nila sa taong bayan kung papaano pumasok, iniwan ba ang bomba, sinadya bang talaga bang may suicide bomber, papaano nag-extricate o lumabas at nakatakas, saan inilagay ang bomba, anong klaseng bomba ang ginamit, at bakit ganun kalaki ang pinsala. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Jolo at sa buong Sulu. Emil Sumang.